Sa linggo-linggong paghahatid namin sa inyo ng mga kwento ng pagkawala at pagkawalay, dumarami na rin po ang mga nakikibahagi sa ating misyon. Patuloy ring dumarami ang mga kasong nabibigyang linaw dahil na rin po sa inyong pakikiisa. Magandang gabi, ako ho si Jessica Soho at ito ang Sana'y Muling Makapiling. Di na nakikita. Araw-araw na po kami naghahanap. Natira na lamang ay alaala. Para akong kandila na wapos, unti-unti natutunaw. Tanging kong dasal. Hindi ka na makikita! Sana'y muli kang makapiling. Ngayong gabi, sa Sana'y Muling Makapiling. Reunion ng mga batang na-i-flash sa aming programa at ng kanilang mga pamilya. Lolo na 4 na araw nang nawawala, nakauwi sa wakas. Mga bagong impormasyon tungkol sa mga kasong naipalabas namin. Mga update sa mga pamilyang napagtagpo na namin. Samahan niyo kami sa isang oras na mga kwento ng pagsubok, pag-asa at pag-iisa sa nag-iisa ninyong kaagapay sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Sa isang iglap, maaring mabago ng tadhana ang buhay ng isang tao. Sa kaso ni Boy Laloma, ang aming minsang pagpanawagan sa kanya sa aming programa ang nagbukas ng pinto para muli niyang makapiling ang kanyang nangungulilang pamilya. Si Boy Laloma, tinatayang 10 years old. Isang araw matapos i-flash sa aming programa ang mukha ni Boy Laloma, agad na dumulog sa aming tanggapan si Alex Mantal. Tiyuhin daw siya ng batang ipinakita namin sa TV. Parang sinabi ko dun sa misis ko talaga, siyang siya. Kaya bago ako matulog, para talagang nasigurado ko siya yun eh. Mahigit 2 taon na raw nawawala ang bata, kaya't ganun na lang ang pag-aalala ng pamilya nito sa Baguio City. Matagal nang hinahanap ng magulang siya eh. Ang alam nga, namatay na at napadyari pa nga yan eh. Ayon kay Alex, may palatandaan daw na mapagkakakilanlan sa bata. Ito raw ang magkukumpirma kung ito nga ang kanyang pamangkin. May puting buhok sa likod. Napakatawagin uban. Ayun. Dagdag pa niya, hindi Boy Laloma ang tunay na pangalan nito, kundi Maningyaw. Ipinakita namin kay Alex ang larawang ipinalabas namin sa telebisyon. Sigurado siya, ito nga si Maningyaw ang nawawala niyang pamangkin. Oo, siya. Siya na nga eh. 95% siya. June 10, 2003, nung nawala si Maningyaw. Naghahanda noon sa pagpasok sa eskwelahan ang kanyang mga kapatid nung nagpumilit itong sumama sa kanila. Nung nakarating sila sa eskwelahan, hindi pumayag ang teacher ng mga bata na isama papasok ng paaralan si Maningyaw, kaya't pinauwi raw ito ng guro. Ayon sa ilang testigo, sumakay ito ng bus palayo ng eskwelahan. Simula noon, hindi na ito nakita pang muli. Nung araw ding yon, pinuntahan namin si Maningyaw alias Boy Laloma sa Reception and Action Center o RAC. Siya na yan ah. Sa unang tingin pa siya. lang, namukhaan na ni Alex ang bata. Ay, oo nga, siya ito. Tinang ko ratutoy. Ayun ay. Kakapagsalita ka pa? Ha? Mayaw? Ha? Hindi mo ako kilala? Pero si Maningyaw, mailap. Hindi mo na ako kilala? Itinuro sa amin ni Alex ang palatandaang tinutukoy niya. Ito yung palatandaan ko. Oo. Alam mo ba Hindi nagtagal, naging Aglolo. palagay na rin ang loob ng bata sa kanyang tiyuhin. Sama ka na sa akin sa Baguio. Ha? Hindi na mumukhan mo. Kaya bakit kanina hindi ka magsalita ng maayos? Ha? Sasama ka na sa akin. Kinabukasan kahit maulan, sinundo namin si Maningyaw sa RAC para iuwi na siya sa kanyang mga magulang sa Baguio. Sabi, pumasama ka na? Ha? Pwede na daw. Bawi ka na?
Masama ka na sa akin. Oh, yan. Ito na. Hindi ka na maiwalay sa akin. Mawi na tayo ng bagyo. Habang nasa biyahe, kitang-kita sa kanyang mukha ang pananabik. Sino nga pangalan pa po? Anong pangalan? Papa lang. Yung boy? Nakipagkulitan pa ito sa kanyang tiyuhin. Ha? Ano? Malaki ang tabaang ano? Ano ito? Sa wakas, uuwi na si Maningyaw. Dala ang leksyong natutunan niya mula sa pagkawala. Hindi ka naalis kay papa mo? Ha? Hindi ka naalis. Samantala sa Baguio, sa tahanan ng kanyang mga magulang na sina James at Vilma, wala silang kaalam-alam na uuwi na ang kanilang anak. Nung inabutan namin sila, balot pa rin sila ng kalungkutan. Hanggang sa mga sandaling yon, wala silang lead tungkol sa kinaroroonan ng 10 taong gulang nilang anak. Hinanap namin mag-asawa. Ilang araw namin hinanap. Hindi rin namin siya nakita. Patong-patong na raw ang pag-aalala nila sa bata. Special child daw kasi si Maningyaw. Medyo kulang ang isip niya. Hindi pa siguro maaasahan tungkol doon. Alagain pa siya eh. Iniisip na kwan. Walang nangyaring masama sa kanya, kundi yung hindi siya nakuha siya ng mga sindikato. Sana hindi siya nakuha yung mga nagtsachap-chap dyan. Ayon kay James, ang ama ni Maningyaw, naapektuhan na ng pagkawala ng kanyang anak, pati ang kanyang trabaho. Mahirap labanan. Bilang isang ama, pag nagtatrabaho ka, isip mo yung bata, di mo makonsentrate. Pero, kailangan mo magtrabaho para sa ibang mga kapatid niya. Pangalawa sa 4 na magkakapatid, si Maningyaw. Malikot kasi medyo kulang yung isip niya. Malambing naman siya. Mas nakakalamang siya. Nandun lahat ang atensyon dahil kulang na siya sa isip. Ang kanyang mga kapatid, lubos din daw ang pangungulila. Malungkot po. Dahil kasi po, hindi po na namin nakakasama. Kuya, bumalik ka na kasi namimiss na namin ikaw. Sana pagdating ng araw, makita ko na yung anak ko na yun para di na ako nag-aisip kung saan ako pumunta. Pag may nakikita kong batang ganun, naalala ko kagad yung anak ko na yun. Sana yun na, para makuha ko na at maiuwi ko. Dumating ang panahon ng pagbabalik ni Maningyaw. Agad-agad itong pumasok sa kanilang tahanan. Wala namang kamalay-malay ang mag-asawa. Nagulat sa kanilang nakita. Si James, lubos ang pananabik sa anak na 2 taong nawala. Nakamayroon ka na. Ako nito kasi hindi niya ako nakita. Nakakilala mo ako? Ha? Kakilala mo ako? Kailangan kita eh. Sino ko? Kiss mo Papa nga. ka. Oh, papa. Kiss mo nga ako. Kiss mo nga. Kiss mo si mama mo. Kiss. Maya-maya pa, napalagay ang loob ni Maningyaw. Walang anumang bakas na nawalay ito sa kanyang pamilya ng mahabang panahon. Ang mag-asawa naman, abot-abot ang pasasalamat. Hindi matatawaran ang ngiti sa mga labi.
Natupad na raw kasi ang kanilang hiling, ang pagsapit ng bagong taon na magdadala sa kanila ng bagong buhay. Sana wala ng problema para masaya na ng lubusan para sama-sama na lang kami palagi. Sa patuloy na pagpapalabas namin ng mga larawan ng mga nawawala, patuloy ding dumarami ang mga pamilyang nakakatagpo ng kanilang mga nawalay na mahal sa buhay. Katulad ng pamilya ng mag-asawang Gary at Virgie. Nawawala ang kanilang anak na si Gary Mondejar Jr., 9 years old, mas kilala bilang JR. Noong December 16, sa mismong kaarawan ng nawawala nilang anak, dumulog ang mag-asawa sa aming tanggapan. Nakita raw kasi ng kanilang kapitbahay ang larawan ni JR sa aming programa. Nanood sila ng Channel 11, yung sa QTV. Yun, nakita nila yung anak ko doon. 5 buwan nang nawawala si JR. Alalang-alala na ang kanyang pamilya. Malaking pag-alala namin dahil malaking bagay na hindi siya makapagsalita, hindi niya makahingi ng pagkain. July 30 nawala si JR. Ayon sa kanyang ama na si Gary, nalingat siya sa pagbabantay sa bata nung araw na yon. Nag-ring daw kasi ang kanilang telepono at sa pagmamadaling sagutin ito, nawala sa kanyang paningin si JR. Nang balikan niya ito, wala na ang bata. Naglaho na parang bula. Yung namimiss namin doon, yung paglalambing niya. Tapos, pag humingi siya ng pagkain, ganun. Hilain yung kamay mo. Ayon sa mag-asawa, mabigat ang epekto ng pagkawala ni JR sa kanilang pamilya. Ramdam na ramdam ito, maging ng kanilang anak na si April. Hindi raw nito maiwasang maluha sa tuwing nauungkat ang tungkol sa kanyang nawawalang kapatid. Hindi, ganyan yan siya. Pag naalala niyo po yan, iiyak yan. Ang hiling ng mag-anak, Dinadalangin lang din namin na sana siya na. Kasi lalo na birthday niya ngayon. Ay, good po. Nakita niyo raw po yung pinalabas namin. Opo. Napanood niyo na yung video, hindi pa? Hindi pa po. May nagsabi lang sa inyo Opo. na baka yun yung anak niyo. Oo. Ano daw ho, namukhaan? Opo, o namukaan nila. Sige, tignan natin yung video. Opo. Dahil kung makita niyo na siya yun, Oo. sige, tingnan. ipinakita namin sa mag-asawa ang larawan ng mga batang na-i-flash sa aming programa. Ayan po. Siya ba yan? Ay, Hindi po. ito ho ba? Yung JB na tinatawag nila? Ito ba? Tignan niyo pong mabuti. Ilang buwan na ho ba nawawala? 5 months na po. Oo. Oh, baka ho nung dati hindi kinalbo. Asan ho? Ikinumpara ko ang larawang dala-dala ng mag-asawa at ang video na aming ipinalabas. Ito, yung mas close up. Siya pati yung ng mata. Malaki ang pagkakahawig ni JR sa batang ipinanawagan namin bilang Boy Kalbo. Siya nga. Siya si GR. Siya pumayat lang siya. Hindi nagtagal, nakilala rin ni Virgie ang kanyang anak. Si Gary naman, kinilatis mabuti ang larawan. Malaki raw kasi ang ipinagbago ng pisikal na anyo ng bata. Para Maraming salamat po. Oho. Good luck ho, sana nga ho siya. Samahan po kayo nila. Opo. Salamat po ha. Sige po. Sinadya namin ang Reception and Action Center o RAC sa Kamuning, Quezon City, kung saan naroon si Boy Kalbo, ang hinihinalang si JR. Ang palatandaang ibinigay sa amin ng mag-asawa, isang balat sa kanyang braso. Habang nasa loob ng sasakyan, magkahalong emosyon ang naaaninag sa mukha ng mag-asawa. Kinakabahan ako eh. Pero siya talaga yun eh. Siya talaga. Hindi ako mag-alinlangan na. Pumayat kasi siya, at saka nakayuko siya. Pero yung close up na yung picture niya, yun, nakilala ko siya sa mukha niya. Sa akin, nung unang pagkakita ko,
Tingin ko hindi talaga eh. Kasi ang layo ng mukha, maputi yung anak ko eh. Makinis yun, walang kapiklat-piklat sa katawan yun. Tapos mahaba ang buhok nung nawala. Tapos ngayon sa picture, kalbo siya. Tapos parang maitim na maraming sugat-sugat. Yan, sa may puno na yan. Pero nanaig pa rin sa kanila ang pananabik. Sabik na ako mayakap yung anak ko. Sana siya na nga talaga yun. Samantala, nasa isang sulok ng rack ang batang tinatawag na Boy Kalbo, kumakaing mag-isa. Nay, dumak po natin. Si JR na. Tama ang hinala namin. Si JR nga ang batang ito. Si Virgie, ipinakita sa amin ang balat na magpapatunay na ito nga si JR. Ayan. Diba para letter N o kaya H? Pampo yun yan, oh. Dalawa. Ilan ang mga suga? JR! Oh. Uy, tuwang-tuwa. Ayan. Ang kapatid namang si April, hindi na bumitiw pa kay JR. Tila ayaw nang pakawalan pa ang kanyang kuya. Marami talagang salamat sa inyo. Nag-uumapaw sa tuwa at pasasalamat ang mag-asawa sa mga kumupkop sa kanilang anak. Si JR naman, nagpaalam na sa mga taong itinuring niyang pamilya sa loob ng nakaraang 5 buwan. Bye-bye! Ngayon, magkapiling ng muli sina JR at ang kanyang pamilya. Dahil dito, masagana na nilang sasalubungin ang bagong taon. Buo na kasi ang pamilyang minsan nang winasak ng pagkakataon. Araw-araw, dumarami ang mga tumatawag sa aming tanggapan upang magbigay ng impormasyon tungkol sa mga kasong ipinalalabas namin sa aming programa. Araw-araw, nabibigyan ng linaw ang mga kasong ito at higit na napaglalapit ang mga taong nawawala sa kanilang mga pamilya. Sila ang mga mukha na minsan na nating nakita at nakilala sa ating programa. Ang ilan sa kanila, pinalad na makapiling muli ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang iba naman, hanggang ngayon, wala pa ring liwanag na nasisilayan. Pero sa mga kasong katulad ng kina Ernail Napeñas at Edmund Pineda, unti-unti nang umuusad ang investigasyon. Patuloy kasi ang pagdating sa aming tanggapan ng mga tip at impormasyon mula sa pamilya ng mga nawawala at sa inyo na aming mga manunood. Asa 6 ng Disyembre nung ipinalabas namin ang kwento ni Ernail Napeñas, 22 years old. Ang kanyang inang si Hilda, 2 taon nang nangungulila, nag-iisip araw-araw tungkol sa misteryosong pagkawala ng kanyang anak. Sinubukan naming hanapin si Ernail sa Mariveles, sa isang mental institution. Pero wala siya roon. Idinulog namin ang kanyang kaso sa PNP, pero pagkatapos noon, hindi na alam ni Hilda kung saan siya mag-uumpisang muli sa paghahanap. Hanggang isang araw, nakatanggap kami ng balita mula kay Hilda. Sa may Blumentritt, Manila, may nakakita raw kay Ernail. Kahawig na kahawig daw ng binata ang isang lalaking palaboy-laboy sa lugar na yon. Agad naming pinuntahan si Boyet, kaibigan ng pamilya Napeñas.
Sa kanyang pagtatanong at paghahanap, nakunan niya ng litrato ang lalaking kahawig ni Ernel. Yung hinahanap nga namin, nandoon na. Nung nakita ko, tinanong ko, sabi ko, Ernel. Sabi niya, oh, ikaw ba si Ernel na Peña? Sabi niya, oo, bakit? Sabay tayo, tapos umalis na lang siya. Matapos noon, pinursige niyang mahanap muli ang lalaki. Pero hanggang sa kasalukuyan, hindi pa ito nakikitang muli. Ayon kay Boyet, may mga ibiniling palatandaan ang ina ni Ernel. Sabi nung nanay, ang palatandaan, malaki ang Adam sa apol, kaliweteng magsulat, minunal sa sintido. Kasama ni Boyet, bumalik kami sa Blumentritt kung saan natagpuan ang kanyang kahawig. Ayon sa mga tindero doon, madalas tumambay ang lalaki sa kalyeng yon. Kaya ito hinahanap namin kasi 2 taon nang nawawala nga eh. Pero kaya nanganay lang muna dito kanina eh. Nakita ko na ako kung dito. Kanina lang. Doon namin nakilala si Aling Ledna, tindera ng kape, malapit sa kalyeng yon. Lagi yun siya nanghihingi sa akin dito ng kape. Dagdag niya, napansin niyang kaliwang kamay ang laging gamit ng lalaki sa pagkuha ng kape. Sa aming pagtatanong, may ilan pang mga bata roon na nakakakilala sa lalaking kahawig ni Ernel. Saka lagi bumibili ng rugby yan. Bumibili ng rugby? Meron pa siya mga nanal, ganyan. Meron. Saan ba? Tugma ang mga palatandaan kay Ernel sa deskripsyon ng lalaking palaboy-laboy. 2 gabi naming inikot ang mga lugar ng Blumentritt, Escolta at Quiapo. May nakikita ang taong ganito? May kakilala kayong ganitong tao? May nakikita kayong ganito? Wala po eh. Pero mailap ang lalaking pinaniniwalaang si Ernel. Hindi dumating ang pagkakataon para makumpirma namin ang lahat. Bigo naming tinapos ang paghahanap noon. Pero umaasa si Boyet na isang araw, matatagpuan din ang lalaking ito. At matatagpuan din nila ang binatang pinangungulilaan ng pamilyang kanyang naiwan. November 29, nung itinanghal namin ang kwento ni Edmund Pineda, 37 years old na ngayon. Labis na pag-aalala ang nadarama ni Jean, ina ni Edmund. 7 buwan nang nawawala ang kanyang anak. May diferensya daw ito sa pag-iisip. Si Eric, may-ari ng isang shop sa Sampaloc, Maynila. Isa siya sa mga nakapanood ng palabas namin. Ayon sa kanya, isang lalaking madalas dumadaan sa harap ng kanyang shop ang may pagkakahawig sa larawan ni Edmund na aming ipinakita sa telebisyon. Nung makita ko yung palabas na yun, parang siya yung lagi kong nakikita dito. Sabi ko, tawag ko. Maganda magiging Pasko nila kung yun nga siya. Nung natanggap namin ang tawag ni Eric, agad kaming nakipagkita sa ina ni Edmund para sabihin ang balita. Nabuhayan siya ng pag-asa. Nabibigyan ako ng bagong strength, yung hope ko, nabubuhay ulit. Kasama si Jean, tinungo namin ang tahanan ni Eric sa Maceda Street, Sampaloc, Manila. Dito sa lugar na ito, sinasabing dumadaan-daan ang lalaking kahawig ni Edmund Pineda. Kasi meron daw meron din nung nagsabi sa barangay namin na nakikita din nila yan. Iiwanan ko yung address na ito. Agad na nagpalitan ng numero sina Mary at Eric. Nangako si Eric na agad siyang tatawag sa oras na mapadaang muli ang lalaki. Sunod naming tinungo ang welding shop sa May Dimasalang, kung saan may nagbalita rin sa amin na may nakakita raw doon kay Edmund. Ay, tama ito yung lalakad siya sa kalsada, na minor pa nga yung jeep eh, pag Anong suot niya ang pantalon? Wala ho pantalon na suot siya eh. Short lang eh. Siya na. Dahil sa balita, lalong nagpursige si Mary na tumulak pa sa ibang mga lugar. Ito na raw kasi ang pinakamalapit niyang narating sa paghahanap sa kanyang anak. Sa dulo ng Dimasalang, nagbakasakali kami sa North Cemetery.
Wala pang nakakita kay Edmond dito, pero sumubok na rin kami. Sa anak ko, nawawala. Namigay rin kami ng mga panawagan sa mga taong naroon. Hindi man namin nakita si Edmond nung araw na yon. Masaya naman ang kanyang ina sa kinalabasan ng aming paghahanap. Very much more hopeful na very soon makikita yung anak ko. Kaya nga lang, ganito na naman. So at least may lead ako nga na nandiyan lang, may nakakakita, buhay siya. Patunay ang mga kwento ni na Ernel at Edmond na malayo ang nararating ng kahit kaunting impormasyon sa paghahanap sa mga nawawala. Patunay din na sa pagsasama-sama at pagtutulungan ng mga nakikiramay na kaibigan, kamag-anak at mga manonood na katulad nyo, unti-unting lumalapit ang araw ng pagtatagpo ng mga naghahanap na pamilya at ang nawawala nilang mga mahal sa buhay. Habang patuloy ang aming paghahanap sa mga nawawala, patuloy rin ang aming pagtanggap ng mga report at tips tungkol sa posibleng kinaroroonan ng mga individual na itinatanghal sa aming programa. At narito ang ilan sa mga updates tungkol sa mga kasong patuloy na umuusad dahil na rin sa inyong pakikiisa. Noong nakaraang buwan, itinanghal sa aming programa ang kwento ni Peter, 16 years old, residente ng Bahay Bagong Buhay Rehabilitation Center o BBBRC. Dito siya dinala mula nung mahulihang gumagamit ng solvent. Parang nawawala ako sa isip. Nawawala ako sa sarili. Noong Setyembre, sinikap naming hanapin ang kanyang mga kaanak. Natagpuan namin ang kanyang Lola Ising na nag-alaga kay Peter nung maliit pa ito. Pero dahil hikahos, hindi maiuwi ni Lola Ising ang kanyang apo. Ang tanging na lang niyang hiling, ang makapiling man lang si Peter ngayong Pasko. Kamakailan lang, binalikan namin si Peter sa BBBRC. Eksaktong nagsasagawa naman doon ng Christmas party. Masaya ang lahat, pero si Peter nasa isang sulok, gustong mapag-isa. Kaya gusto ko po sa labas kasi po, doon po sa labas, makakasama ko pong mga kaibigan. Hindi lang kaibigan, pati mga kapatid ko, isang po, pamilya ko. Ayon sa kanya, mula nung napagtagpo namin sila ng kanyang Lola Ising, hindi na siya nakatikim pa ng dalaw niya. Siyempre masakit po sa damdamin kasi sila po, dinadalaw po sila ng mga magulang nila. Tapos ako po, nasa loob na nandun, hindi ako dinadalaw. Labis-labis daw ang kanyang pangungulila, lalo na ngayong Pasko. Ano yung namimiss mo kay Lola? Yung pag-aalaga sa akin. Simula ng pagkabata ko. Hindi na kami nag-aksaya pa ng panahon. Agad naming ipinagpaalam si Peter para makabisita sa kanyang lola at iba pang mga kamag-anak. Masaya na naman po dahil magkikita na naman po kami ng kapatid ko, lola ko, tito ko, mga pisang ko po. Ayon kay Peter, may regalo siyang inihanda para sa kanyang lola at mga kapatid. Pinag-ipunan pa raw niya ang mga ito. Matagal rin niyang hinintay ang pagkakataong magkakasama silang muli sa Pasko. Mahal ko po yun. Kahit na wala na ako sa pain nila, mahal ko pa rin po siya. Habang nasa sasakyan, bakas ang magkahalong emosyon sa mga ikinikilos ni Peter. Masaya daw siya sa muli nilang pagkikita, pero meron pa rin siyang hinanakit sa kanyang puso. Kasi po, parang nawala na po ako ng pag-asa dahil sa tulis, hindi po ako dinadalaw. Nag-text si Oo, ganun dati. Ganun rin dati nagkagulo. Pinauna namin si Peter sa paglalakad. Masikip ang mga iskinita, maraming tao. Mismong si Peter, nalito sa mga daan. Tila nalimutan na ang lugar na kanyang kinalakhan.
Pagdating ni Peter sa kanilang bahay, agad siyang kinumusta ng kanyang mga kaanak. Si Lola Ising, hindi na naiwasan pa ang maluha. Sino ko kailala mo, Loy? Malaki ka talaga ka na, Mama. Why, Papa? Why, Mama? Ang mga luha naman sa mga mata ni Peter, unti-unti na ring bumagsak. Ano ba susundin niyo ka dun? Di ba din yung mga sunduin niyo? Pag sinundo niyo, tapos na yung uwi na ako yun. Ayun, pamasayo sa linggo na lang. Ayun, dapat ako Sabado. Agad ibinigay ni Peter ang mga bit-bit niyang regalo para sa kanyang lola at mga kapatid. Dito niyan, parang malaki. Ano na? Naghanda rin kami ng munting salo-salo para sa buong pamilya. Si Peter, sabik na makasama silang muli sa hapagkainan. Ako na. Hindi mo baboy yun, karne yun. Siya pa mismo ang nagsubo ng pagkain kay Lola Ising na may kalabuan na ang mga mata at hirap pa sa pandinig. Pero may hangganan din ang minsanang pagkikita. Dumating na ang panahon para magpaalam muli si Peter sa kanyang pamilya. Nakasama ko ulit siya ngayon. Sunod na taon. Sabi mo? Papakabait siya doon sa Rehab. Si Peter, abot-abot ang pasasalamat sa pagkakataong nakapiling niyang muli ang pamilyang pinananabikan. Masaya na po ako dahil nagkita na naman po kami ng lola ko. Kasi mga pisang ko. At nag-usap-usap. Tapos nakasama po sa kainan. Dahil kahit sa sandaling panahon lang, nakasama niyang muli si Lola Ising at ang kanyang minamahal na mga kapatid. Linggo. Ingat na. Marumi, nanginginig, nanghihina. Ito ang kalagayan ni Lolo Amador nung datnan namin siya sa gate ng aming tanggapan. Ayon sa guard na tumanggap sa kanya, isang concerned citizen ang nagdala kay Lolo dito mula sa Cubao. Nakaupo raw doon at lumapit sa kanila. Sabi pakitulungan daw siya at di niya nakakayat, nanghihina na siya. Sinubukan namin kausapin si Lolo para malaman kung taga saan siya, pero magulo ang kanyang kwento. Ngayon, wala na yung bahay. Wala na akong nakikita nasisilip na bahay. Pero sa patuloy naming pag-uusap, bahagyang nagkalinaw ang dating malabong impormasyong nakuha namin sa kanya. Ayon sa kanya, namamasko lang sana siya sa mga kamag-anak, pero hindi na niya nahanap ang daan papunta roon. 4 na araw siyang nagpalaboy-laboy, hindi makauwi. Isa-isa, binanggit sa amin ni Lolo Amador ang mga pangalan ng kanyang anak, manugang at asawa. Ayon sa kanya, sa Sangandaan, Novaliches siya nakatira. Ang pangalan daw ng kanyang asawa, Visitacion Morandarte, at ang kanyang anak, Teresita Molieda. Sa 5 Estrella naman nagtatrabaho ang kanyang manugang na si Jerry Molieda. Base rin sa aming pagtatanong, napag-alaman namin na ang 5 Estrella na sinasabi ni Lolo Amador ay isang punerarya sa nabanggit na lugar. Agad-agad, sinubukan naming hanapin ang kanyang pamilya. Papunta sa sasakyan, halos mahulog na si Lolo sa pagod at panghihina habang naglalakad palabas. Una naming sinubukan ang barangay malapit sa 5 Estrella. Hindi na makababa ng sasakyan si Lolo Amador, kaya't sinilip na lang siya ng mga taga-barangay para matukoy kung kilala nila ang matanda. Kanina nakuha yan. Di ba siya kilala? Di ba nakapagsalita niya?
Hindi mo nakakapagsalita, bossing? Nakakapagsalita. Dito na kami tumungo sa puneraryang 5 Estrella. Pagdating doon, sinubukan naming hingin kay Lolo Amador ang direksyon pa uwi sa kanila, pero hindi niya ito maibigay ng malinaw. Minabuti naming bumaba at nagtanong sa mga tao sa harap ng 5 Estrella. Dito na kami swinerte. Di may tawang kami na Jerry Mulleda. Ah, ganun po. Saan po sila nakatira ngayon? Sa may tabi ng iglesia. Ah, tabi po ng iglesia. Oh, dito. Ah, dyan po. Sige po. Kasama ng isang staff ng punerarya, tinungo namin ang bahay ni Jerry Mulleda, ang sinasabing manugang ni Lolo Amador. Sa loob ng sasakyan, nakumpirma namin ang impormasyong ibinigay ni Lolo. Katamaan sa trabaho. Tapos, meron po siyang asawa. Ano pangalan ng asawa po niya? Otes pangalan nga ng asawa niya. Okay. Tapos, taga saan po sila? Pareho rin silang taga Bicol eh. Okay. Tagal na si Jerry dito sa 5 Estrellas. Ang alam naman alam ni Jerry, nasa probinsya kayo. Pagdating sa bahay ni Jerry, tila naalimpungatan ng pamilya. Nagulat sa balitang dala namin. Ako po yung anak niya. Kayo po yung anak niya. Nay, alam niyo po ba na nawawala si Lolo? Siya pa alam niya, pupunta lang siya sa pamangkin niya. Sa Paranaque po. Tapos hindi na nakauwi ng 4 na araw na ngayon. Okay. Pala hindi na pala siya. Hindi niyo po alam na? Hindi namin alam. Nung ibinaba namin si Lolo sa sasakyan, akay-akay na siya ng kanyang manugang. Sa wakas, natapos din ang 4 na araw na paghihirap at pagkagutom ni Lolo Amador sa mga lansangan at tuluyan na siyang nakabalik sa kanyang tahanan. Maraming salamat. Maraming mga pamilya ang patuloy na umaasa na masilayan at makapiling muli ang mga nawawala nilang mahal sa buhay. Sa tulong po ninyo at patuloy na pakikibahagi sa aming misyon, ang kanilang mga panawagan matutugunan. Magandang gabi po. Ako si Jessica Soho. Dalangin namin ang kapayapaan at pagkakaisa para sa inyong pamilya ngayong bagong taon. Sana'y muli ho namin kayong makapiling sa susunod na Martes. Dito lang sa tunay niyong kaagapay sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling.